Hi guys! Welcome back again to my channel. Medyo matagal-tagal din po akong hindi nakagawa ng video. Medyo naging busy lang po si Miss Violet sa mga bagay-bagay. Wow! So anyway, today's video gumawa po ako ng video about paano nga ba mag-register sa Philippine Red Cross gamit lamang ang cellphone, or paano nga ba mag-register sa Philippine Red Cross sa cellphone. So ipapakita ko po sa inyo yan. Sa pag-register nga po pala ng Philippine Red Cross, make sure lang po na 3 days before your flight or 3 araw bago ang pagdating mo sa bansang Pilipinas or dito sa Pilipinas. Yun po ay ayon sa ating Philippine Red Cross. Bakit po 3 araw? Kasi may mga pagkakataon na nako-cause of delay yung ating flight or na re-reschedule yung araw ng ating pag-alis sa mga hindi inaasahang pangyayari. Katulad na lang po sa case ko, yung araw ng pag-alis ko is nataon na meron siyang bagyo or typhoon. So, imbis na ngayon yung alis ko is na-reschedule siya by tomorrow. So, yun yung iniiwasang mangyari ng Philippine Red Cross kasi maaari pang magbago yung mga date na inilagay mo dyan o pinilapan mo dyan sa ni-register mo sa Philippine Red Cross. So, I suggest na kapag magre-register ka sa Philippine Red Cross the day before your flight or sa araw mismo ng iyong pag-alis para sigurado. Kapag nag-register na kayo at nakuha nyo na rin mismo yung code, so, i-screenshot nyo na rin agad, then para ma-save na rin sa cellphone nyo kasi i-scan lang naman din yan pagdating nyo dun. So, ipapakita ko na sa inyo kung paano mag-register sa Philippine Red Cross. So, gamit lamang po ang ating mga cellphone sa pag-register ng Philippine Red Cross. Kung meron po kayo diyang Google Apps or any browsing apps na pwedeng makapag-open ng website, open nyo lang po yan. And then ito yung gagamitin ko, Google Apps. Search nyo lang po dito sa taas yung ECIF. Registration, Red Cross, yan, pwede na to. And then click nyo lang ulit. And then may lalabas na ganito. Pag nakita nyo tong ECIF Philippine Red Cross, click nyo lang din po yan ulit. Antay lang po natin siyang lumabas. Medyo mabagal ang aking internet. Nangyari. So ayan, may lalabas na ganito. Mabuhay, welcome to the ECIF system, protecting Philippines against COVID-19. Then click nyo lang din po ulit tong register. And then lalabas na itong mga information na to about Philippine Red Cross. Pinakalagay dyan na ECIF for arriving passengers. Pakibasa na lang din po lahat yan about data privacy and then mga important. Make sure lang din po na basahin po natin itong maigi bago tayo mag-fill up dito about sa ating personal information. Kung hindi nyo naman po siya maintindihan, meron naman po siyang Tagalog translation dito para mas maunawaan po nating mga Pilipino. So, after nyo pong basahin yan, punta tayo dito sa personal information. So, para mas maintindihan nyo po, naglalagay ako dito ng mga example. So, nakalagay dito is last name, yung ating apelido. So, ilalagay ko dyan is Violet. Example lang po ito ha. And then first name, pangalan nyo. Since ako si Miss Violet, so ayan lang muna yung ilalagay ko. And then middle name, yung gitna nyo. Since wala rin akong kahilig-hilig sa purple, so ayan, purple ang susulat ko. And then next is nationality. Since tayo ay mga Pilipino, so anong dapat natin ilagay dyan is Philippines. Ayan. And then ang inyong birthday. So ako is gi-invento na lang din ako. Ayan. Pag na-insert nyo na po dito yung birthday nyo, automatic malalagay na dito ang edad nyo. So, wala na kayong kailangang itago. Kitang-kita nyo na po ang inyong mga edad. Ayan. And then next is PhilHealth number. Kung meron naman po kayong PhilHealth number, ilagay nyo na lang po dito. Pero kung wala naman po, siguro wala namang problema. So, skip na lang din natin yan. And then next is civil status. Kung kayo po ay single, married, kasal, widow, byuda, byudo, annulled, na walang visa, separated, hiwalay, o hindi naaangkop. So, since ako ay single, so ayan, nalagyan ko ay single. And then, sex, kung kayo po ba ay lalaki or babae, male or female. So, since ako ay female, so ayan, lalagay ko.
Then contact information. Dito nakalagay is email. Please input the email we should send the result to. Ibig sabihin, kailangan nyo po ng email address nyo dito para in case dumating na yung result ng inyong swab test, doon na lang po isi-send sa mismong email address nyo. So, importante po talaga na meron kayong email address. So, lagyan na lang din dito natin yung aking email address. Example lang po ito lahat email ayan, and then yung aking contact number. Pero kung wala naman po kayong contact number, since nasa ibang bansa po kayo tapos wala naman kayong SIM card ng Pilipinas, pwede nyo po siyang ilagay dito yung number, contact number ng pamilya nyo, nanay, tatay nyo or kapatid nyo. Pero kung meron naman po kayong personal contact number dito sa Pilipinas, so ilagay nyo na lang po dyan. Pero since ako, before akong umuwi ng Pilipinas, nung nasa Saudi Arabia pa ako, wala po akong SIM card dito sa Pilipinas. So, ang inilagay ko dito is number ng kapatid ko. Ayan. Yan, example lang po yan. And then, who own this cellphone number? Kanino daw tong cellphone number na inilagay nyo? Kung sa inyo po yan, ito ilagay nyo dito is patient own this cellphone number. Kung sa inyo po yan, ito po yung ipipindutin nyo. Pero kung itong number na itong binigay nyo is galing sa pamilya nyo, so ito yung ilalagay nyo. Since ito kunwari sa kapatid ko yung nilagay ko, ito yung ilalagay ko. And then yung address nyo, province. Meron naman po siya diyang option, so hanapin nyo na lang dyan kung saan kayo, province. Since ako ay NCR lang, so ang ilalagay ko ay NCR. Kung makita. Ayun. NCR. So, ayan. National Capital Region, NCR. And then, city. So, ayan. And then, barangay. May option din yan dyan. So, hanapin nyo na lang kung saan barangay kayo. Kunyari, halimbawa ako ay barangay. Ayan. And then, ang complete address nyo po, make sure lang din na ilagay nyo dito yung inyong complete address. Yan, kunwari lang. And then, emergency contact. Ilagay nyo dito yung inyong contact person na pwedeng maabisuhan in case of may emergency. So, ilagay nyo po dito ang inyong pangalan ng emergency contact ninyo. Halimbawa, ang nanay at tatay nyo or ang inyong mga kapatid. So, kunwari, ilalagay ko dito isang nanay ko. So, ayan, lalagay ko na lang mama. And then, yung contact number ng mama ko. Ayan. Kunyari, contact number ng mama mo yung nilagay mo, pangalan ng mama mo yung nilagay mo dyan, so contact number niya. Ayan. And then next is employment information. Employment information. So, dito tayo. I am a frontliner, example, nurse, cashier, guard, teller, utility. Pero kung wala naman dyan sa nabanggit yung inyong trabaho, huwag nyo nang pansinin. I am a health worker. Kung kayo po ay health worker, so insert nyo na lang din po yan. And then next is occupation. Kung kayo po ay nasa ibang bansa or kung kayo po ay nagtatrabaho pa rin dyan, so may option din dyan kung self-employed, unemployed, retired, employed, student, stay at home. Ang nilagay ko dyan is employed before ako umuwi ng Pilipinas. And then employer name, pangalan ng employer ko. Ayan. Then department in work. So hindi ko na rin yan nilagyan, hindi naman siguro masyado importante. So ito dito sa position nilagay ko is domestic helper. Since ako ay domestic helper before. Then work industry, farmer, field construction, health worker, IT software, server, service, server guard, helper, religious, not applicable. So, since ako ay domestic helper, dito ako nagsulat sa, dito ang pinili ko is helper, service helper, yan. Nga naman sigurong problema. Country of employment, saang bansa ka nagtatrabaho. So, ang nilagay ko dyan is Saudi Arabia. Next dito is maraming nalilito dito sa travel history. Marami pong nagkakamali dito. So, linawin lang natin, no? When was the last time you were in the Philippines? If never, enter arrival date. Kailan ang iyong huling bisita sa Pilipinas? Pag hindi pa, ilagay ang petsa ng pagdating. So, kung ikaw ay Pilipino at before ka pumunta ng ibang bansa, yun yung ilalagay mo. So, since ako, nandito ako sa Pilipinas, then pupunta na ako sa, kunwari, Saudi Arabia. Yun yung ilalagay kong huling nasa Pilipinas ako bago ako pumunta sa Saudi Arabia. Kunwari, ang ilalagay ko is January 1, 2018.
January to kunwari. And then, 2018. Yan yung huling nasa Pilipinas ako bago pa ako pumunta ng Saudi Arabia. So, date of departure. Petsa ng pag-alis sa port of departure. Yan yung date na ikaw ay aalis sa bansang iyong pinagmulan. So, kunwari ako ay November 26 darating 2020 ay aalis pala. Date of departure, date yan ng inyong pag-alis. And then, date of arrival in the Philippines. Kailan ka darating sa Pilipinas? So, 26 yan. Kunwari, ang dating ko is 27, 2020. November 27, 2020. And then, port of departure, exit country. Ito yung bansa na tinutuluyan mo bago ka pumunta sa Pilipinas. So, kunwari ako ay nasa Saudi Arabia. So, ayan ang ilalagay ko. Port of departure, exit, or city. Sang city ka sa Saudi Arabia. Kunwari ako ay nasa Riyadh. Ayan. Lungsod na pinanggalingan bago dumating sa Pilipinas. Ayan, Riyadh. How will you arrive? May option din dyan. Anong sasakyan mo papunta ng Pilipinas? Kung ikaw ay mag-aeroplano, air. Kung ikaw ay magbabarko, sea. So, kunwari ako ay mag-aeroplano, ayan, air. Flight vessel number. So, ito yung flight number mo, nakalagay ito sa may ticket mo. So, kunwari, ilalagay ko na lang is P1555. Yan. Purpose of travel. May option din dyan. So, kung ikaw ay OFW, land-based overseas Filipino worker, sea-based Filipino worker, may mga option din dyan. Work employment, returning resident balikbayan. So, ito yung ilalagay ko, balikbayan. So, since tayo ay babalik na sa ating bayan, kaya ayan ang ilalagay ko. OFW information. Are you an overseas Filipino worker? Kung kayo po ay OFW, yes. What kind of OFW are you? Land-based OFW, sea-based OFW. Kung kayo nagtatrabaho sa dagat, syempre sea-based. Kung dito lang naman kayo sa kalupaan, no, syempre land-based. Do you work of an LMA, licensed manning agency? Kung kayo po ay nagtatrabaho sa agency, so yun ang ilagay nyo, yes. Kung hindi naman, no. Exposure history. Have you been exposed noong COVID-19 case 14 days before onset on sign and symptoms? Kung hindi naman, so lagay nyo na lang dyan, no. Aray ko. Clinical information. Meron ba kayong fever? Lagay nyo dyan. Cough, sore throat, cold, shortness and breath, difficulty breathing. So, kung kayo may nararamdaman ng mga ganyan, lagyan nyo. Pero kung wala, wala naman. Para wala tayong nagiging problema. So, current and previous condition or illness. Yes or no? No. No na lang ilagay natin dyan. Then, pregnant. Yes or no? Siyempre, hindi. So, dito na tayo sa identification. So, dito is passport ID number. Ilagay natin dito yung ating passport ID number. So, make sure lang din na ilalagay natin dito is correct or tama para hindi tayo magka-problema sa ating passport ID. So, ayan. Gi-invento na lang ako ng aking passport. Ayan. And then dito, upload identification. Kailangan po natin ditong picturean yung ating camera. Yung ating passport, base na rin po dito sa sampled ID na naka-attach. So, pwede nyo naman siyang picturean through camera. Ayan, open. Ayan, pwede natin picturean through camera or pwede namang i-upload na lang natin kung na-picturean natin. Kung meron naman tayong picture ng ating passport, pwede naman i-upload na lang. Tapos, pili tayo dyan. Halimbawa, ito. Ayan. So, click natin yung upload. Ayan. And then, additional information. Do you consent to be in contract for blood donation? Kung nakapag-donate ba kayo ng anyong dugo? So, lagay natin, no? Do you consent to plasma donation for blood transfusion in the event that you become COVID-19 positive? Lagay nyo na lang dyan, no? Para wala tayong mga naging problema. So, ayan. May nakalagay na submit. So, after natin mapilapan to lahat, i-double check lang din natin kung tama yung mga informasyon na pinaglalagay natin dito. Ayan. And then, pag na-double check na natin kung tama lahat,
pwede na natin siyang pindutin yung submit. Then pagka-submit natin yan, merong lalabas dyan na code. Papakita ko sa inyo kung ano itsura niya. Ayan. Pagka lumabas yung code na yan, screenshot nyo na agad, ipaprint nyo or i-download nyo na. Para pagdating nyo dun sa Philippine Airport is ipapakita nyo na lang yan para i-scan na lang din nila yan dyan para mabilis na yung proseso para sa inyong swab test. So ayan, natapos na po tayong mag-register sa Philippine Red Cross. Kapag nakakuha nyo na po yung code na yan, i-screenshot nyo na po agad yan sa inyong mga cellphone. I-download nyo or pa-print nyo na rin po para sigurado. Pero alam ko po magsisend din lang sa inyo ng email yung Philippine Red Cross about sa code na yan. So, para pagdating nyo po dun sa airport ng Pilipinas, ipapakita nyo na lang po yung code na yan. Then, diretso na po kayo sa pagsaswabbing test. Yun po yung kagandahan kapag nag-register kayo sa Philippine Red Cross bago pa lang kayo dumating sa bansang Pilipinas para po maiwasan yung bagal ng proseso sa pagsaswabbing test nyo. Wow! Kasi po, ang mangyayari nyan, kapag dating nyo sa Pilipinas, pagdating dun sa airport is, dun pa lang kayo magre-register sa Philippine Red Cross, ang mangyayari is, pipila pa kayo ng mahaba or ang dami pang kailangang prosesong gawin bago kayo mabigyan ng code na yan. And then, tsaka pa lang kayo masaswabbing test. So, ang kagandahan dito is, pagdating nyo sa bansang Pilipinas, hindi nyo na kailangang pumila pa kung saan-saan. Diretso na lang kayo para i-scan yung code na yan. Then, diretso na kayo sa swabbing test. So, humingi po ako ng paumanin sa inyo kung ang itsura ko po ay ganito na. So, mukha nang inaantok kasi talaga naman pong inaantok na ako kasi mag-aalas 3 na po dito. So, gusto ko lang din po sa inyong ipaalam na hindi po ako eksperto pagdating sa pagbibigay ng impormasyon. Ibinahagi ko lamang po sa inyo lahat ng mga nalalaman o mga naging experience ko simula po umuwi ako dito sa Pilipinas this November lang. So, sana nakatulong sa mga kapwa ko OFW na uuwi pa lang dito sa Pilipinas at sana nagustuhan nyo itong video na to. I-share nyo na rin po para makatulong na rin po sa iba. And I hope you like this video and subscribe na rin po kayo and click the bell button para ma-notify pa po kayo sa aking mga next video. Salamat po!